Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 411, Cosmic Annihilation. Ang landas ng pagdanak ng dugo, pagpatay ng landas patungo sa langit. Sa sandaling iyon, naglalabas si Lin Feng ng isang malakas at nakamamatay na aura. Ito ay tumutusok sa hangin at kumakaluskos sa mga puno ng peach na ang mga dahon ay kumikislap, na parang kamakaway. Nakatingin si Yan Yuping Sheng kay Lin Feng at nakangiti. Sa kontinente, maraming tao ang naging mamamatay ngunit kakaunti sa kanila ang naging mamamatay tao ng mga demonyo. Ang isang taong lumakad sa landas ng pagdanak ng dugo ay magkakaroon ng napakalaking paglilinang. May isang alamat na nagsabi noong unang panahon, mayroong isang masamang Diyos, siya ay isang tunay na mamamatay tao na demonyo, siya ay nakapatay ng napakaraming tao na ang buong bansa ay naging dugo. Sa huli, walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Sinasabing nakalusot siya sa layer ng Tianqi. Ngunit chismis lamang iyon at hindi pa alam ni Yan Yuping Sheng ang higit pa riyan, pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakakalusot sa layer ng Tianqi. Bukod dito, nagsimula na si Lin Feng sa paglalakad sa landas ng pagdanak ng dugo. Kung gusto siyang patayin ng mga tao, papatayin niya sila. Ramdam din ni Yan Yuping Sheng ang nakamamatay na aura na nakapalibot kay Lin Feng. Sa makatuwid, nagpa siya siyang ipaliwanag ang mga bagay na ito kay Lin Feng. Dahil hindi maando ni Lin Feng ang kanyang mga aksyon at hindi siya tatakas, nagpa siya siyang sabihin sa kanya ang tungkol sa landas ng pagdanak ng dugo. Lin Feng, tutugtog ako ng isang himig para sa iyo. Sabi ni Yan Yuping Sheng. Pagkatapos ay tumango si Lin Feng at sumagot. Okay, iniunat ni Yan Yuping Sheng ang kanyang kamay at hinaplos ang mesa, kaagad pagkatapos, parehong nawala ang mesa at ang chessboard sa pagitan nila. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang scyther na nasa kanyang likod at inilagay sa pagitan nila. Nakaupo pa rin si Lin Feng sa tapat ni Yan Yuping Sheng, na natili siyang hindi gumagalaw. Nakita lang niya ang mga daliri ni Yan Yuping Sheng na nagsimulang lumutang sa mga string ng sitar. Ang unang tunog ay kumalat sa kapaligiran at isang matalim na liwanag ang lumitaw na nagpang-inag kay Lin Feng. Ang unang tala ay naglalaman ng nakamamatay na enerhiya. Pagkatapos ay nagsimulang sumayaw ang mga daliri ni Yan Yuping Sheng sa itaas ng mga kwerdas ng sitar. Ang nakamamatay na enerhiya ay nagiging mas at mas malakas. Tinatanggap ni Lin Feng ang enerhiyang iyon, walang humpay na sinisipsip ito. Kasabay nito, sa paligid ng kanyang katawan, isang matalim na chi ang lumitaw at tila gumagalaw sa himig ng sitar. Hindi itinaas ni Yan Yuping Sheng ang kanyang ulo, nakatuon siya sa paglalaro ng kudyapi. Ang nakamamatay na enerhiya ay sumalakay sa buong kapaligiran at hindi huminto sa paglabas mula sa sitar. Napakabilis nito, ang mga daliri ni Yan Yuping Sheng ay gumagalaw ng may matinding bilis sa mga string, bukod pa siya ay bumibilis pa rin, at ang nakamamatay na enerhiya ay nagiging mas malakas at mas malakas, mas agresibo. Napakabilis, ang puso ni Lin Feng ay napuno ng sensasyon ng pagpatay at pagkawasak, walang ibang natitira sa kanyang puso maliban sa ganap na pagkalipot. Ang walang puso at walang emosyon na nakamamatay na enerhiya ay naging isang puting chi na bumabalot sa katawan ni Lin Feng, tulad ng isang kakon, ito ay nakasisilaw. Kung naroon ang ibang tao, mapapansin nila na ang nakamamatay na aura na nakapalibot kay Lin Feng ay napalitan ng nakamamatay na enerhiya. Si Lin Feng ay nabalot na ng nakamamatay na enerhiyang iyon. Ang mga hibla ng nakamamatay na enerhiya ay parami ng parami at ang mga ito ay walang tigil na tumatagos sa katawan ni Lin Feng. Bukod dito, ang mga puno ng peach orchard ay mukhang apektado rin, maraming mga butas ang lumilitaw sa mga dahon ng bawat isa sa kanila. Maging ang mga talulot ng mga puno ng peach na namumulaklak ay tila namamatay, na parabang hinihigop ang kanilang buhay mula sa kanila. Ang lahat ay tila naglaho, mayroon lamang isang nakamamatay na enerhiya na nagmumula sa aura ng kamatayan. Sa gitna ng nakamamatay na enerhiya na iyon, sinubukan muna ni Lin Feng na lumaban ngunit pagkatapos ay naging napakalakas nito. Tumigil na si Lin Feng sa paglaban, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang kanyang buong katawan ay nalunod sa kapangyarihang mamamatay tao na nasa loob ng enerhiyang iyon. Itinaas ni Yan Yuping Sheng ang kanyang ulo at mas ngumiti habang nakatingin kay Lin Feng. Si Lin Feng ay pumasok sa isang malatrans na estado. Si Lin Feng ay natututo ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Yan Yuping Sheng. Hindi katakataka na naabot na niya ang kanyang kasalukuyang cultivation sa kabila ng napakabata. Mayroon din siyang hindi kapanipaniwalang kakayahan sa pakikipaglaban. Si Lin Feng ay may pambihirang kapangyarihan ng pangunawa na higit sa larangan ng pangunawa. Gayunpaman, hindi tumigil si Yan Yuping Sheng. Sa kanyang buhay, marami siyang nakilalang mga henyo. Pumili lang siya ng 3 estudyante para ituro ang kanyang kaalaman sa cultivation at musika ngunit hindi niya maiwasang mas paboran si Lin Feng. Pinahahalagahan niya ang ugali ni Lin Feng. Nagpapasalamat si Lin Feng sa mga tumulong sa kanya at likas na mabait, ngunit papatayin din niya ang sinumang magtangkang manakit sa kanya. Lahat ng mga estudyante ni Yan Yuping Sheng ay may mataas na likas na kakayahan ngunit ang kanilang paraan ng pag-iisip at paraan ng kanilang paghawak sa mga bagay ay iba. Kahit na ang isa pa niyang estudyante ay may mataas na likas na kakayahan at mabait, ngunit isa ring walang awa na mamamatay tao, wala pa rin siyang determinasyon, may kulang. Pagkatapos, naroon si Duan Xingye, siya ay mabuti, tapat at mabait pero isa siyang babaeng ipinanganak sa Imperial Clan, masyado siyang mahina. Mahusay siyang tumugtog ng kujerto ngunit hindi siya tinuruan kung paano magtanim. Pagkatapos, naroon ang kanyang pangatlong estudyante, si Lin Feng. Napansin niya siya simula pa lang ng unang araw nilang pagkikita sa academy, positive na agad ang impression niya. Sa puso niya, alam niya kagad na kukunin niya ito bilang isang mag-aaral, kung hindi, hindi siya gagawa ng ganoong kalaking pagsisikap na gabayan siya. Bukod pa rito, sa tuwing nakikita siya ni Lin Feng, sumisigaw siya ng guro na nagparamdam sa kanya ng labis na kasiyahan.
Binalot ng nakamamatay na enerhiya ang lupa at langit. Si Yan Yu Pingsheng ay naglalaro pa rin ng kudyapi, walang tigil. Ang mga mata ni Lin Feng ay mahigpit na nakapikit, ang nakamamatay na enerhiya ay tumatagos pa rin sa kanyang katawan. Ginagamit niya ang kanyang puso para makinig at ang kanyang kaluluwa para umunawa. Ang ton ay pinangalan ng Cosmic Annihilation, hanggat tumutugtog ako, ang nakamamatay na enerhiya ay patuloy na tataas, interesado akong makita kung hanggang kailan mo ito mapag-aaralan. Bamantong hininga si Yan Yu Pingsheng. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang pagtugtog ng sak. Ang kantang iyon, Cosmic Annihilation, ay walang katapusan, maaari itong magpatuloy magpakailanman. Patuloy na naglalabas ng nakamamatay na enerhiya ang kiters na lumalakas at tumitindi. Pareho silang nakapikit, matagal na nilang nawala ang lahat ng paniwala sa oras. Ang isa sa kanila ay naglalaro, ang isa naman ay nakikinig at sa nakapaligid na kapaligiran, tanging ang nakamamatay na enerhiya. Sa labas ng Peach Orchard, sa di kalayuan, ilang miyembro ng Celestial Academy ang nagtaas ng ulo at tumingin sa kapaligiran sa itaas ng Peach Orchard. Laking gulat nila. Napakapangit na enerhiya. Napaisip ang maraming tao habang nanginginig. Ang isang malakas at nakamamatay na enerhiya ay nakakagulat na bumangon doon sa kalangitan, ito ay umaagos sa kalangitan. Tila pinupuno ng nakamamatay na enerhiya ang kapaligiran habang naglalabas ito ng mga sipol habang lumalawak ito sa kalangitan. Sinisira pa nito ang hangin na humaharang sa daraanan nito. Anong nangyayari dyan? Ang mga taong nakakaramdam ng enerhiya na iyon ay parami ng parami. Nagulat sila. Nakakatakot ang enerhiya na iyon, sinusubukan pa nitong sirain ang mismong kapaligiran. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang silweta, ang taong iyon ay gumagalaw sa kalangitan. Ang taong iyon ay naghagis ng bato sa puting liwan ng enerhiya. Ang karamihan ng tao ay biglang nakakita ng isang bato na nahulog sa enerhiya, sa isang iglap, ito ay nawasak sa pulbos at nawasak. Gaya ng dati, ang nakamamatay na enerhiya na lang ang natitira. Ang hanging iyon ng nakamamatay na enerhiya ay lumitaw sa itaas ng isang manor ng Celestial Academy, ito ay naging isang bagyo. Ito ay mukhang kamangha-mangha. Lahat ay namangha. Ang isang hindi kapanipaniwalang bilang ng mga tao ay nagsimulang maglakad patungo sa Peach Orchard, gusto nilang makita kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang silweta ang lumitaw sa kalangitan, at nang makita nila ang bagyo ng nakamamatay na enerhiya, napangiwi sila. Ito ay ang vice-principal, ang vice-principal ay narito. Sabi ng mga tao nang makita ang silhouette na iyon sa langit. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyayari. Sinulyapan ni Longding ang karamihan at sinabi. Ang punong guro ay naglilinang, siya ang naglalabas ng nakamamatay na enerhiya na iyon. Walang kakaiba, bumalik ka sa ginagawa mo please. Ang punong guro ay naglilinang. Kaya pala, maraming tao ang tumango na parang natural lang. Pagkatapos ng nangyari noon, alam nilang lahat kung sino ang principal. Yan Yu Pingsheng. Nagawa niyang patakbuhin ang malalakas na cultivator ng One Show Sect sa pamamagitan lamang ng isang pangungusap. Nagawa niyang pumatay ng mga Zuan level beast sa isang iglap, habang nananatiling nakaupo sa isang unan sa kalangitan. Maaaring maglabas napakalaking enerhiya ang punong guro habang naglilinang, nakakamangha. Kung susubukan kong pasukin ito, malamang na masira ako sa pulbos at mamatay. Akala ng maraming tao, natakot sila sa lakas na iyon, mas natakot sila kay Yan Yu Pingsheng. Sa gitna ng Peach Orchard, nakapikit pa rin ang dalawang figure, buong araw silang nandoon. Si Yan Yu Pingsheng ay mukhang nakamamatay na mapatla, naubos na niya ang kanyang lakas. Ang paglalaro ng Sither ay hindi nangangailangan na gamitin niya ang kanyang purong chi ngunit nangangailangan ito ng malaking lakas ng pag-iisip. Malaki ang nawala sa kanyang sigla. Ang isang ordinaryong tao ay hindi makapaglaro ng Cosmic Annihilation ng higit sa isang maikling sandali, si Yan Yu Pingsheng ay napakalakas ngunit hindi pa siya nakakalaro ng Cosmic Annihilation ng napakatagal, wala na siyang natitirang lakas. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa paglalaro. Dahil si Lin Feng ay nasa kanyang ulirat, paano hihinto si Yan Yu Pingsheng? Kahit na ang paghinto ay hindi magising si Lin Feng mula sa kanyang ulirat, magiging sanhi ito ng mas mababang kalidad ng mga insight ni Lin Feng. Ang pinakamagandang bagay ay para sa kanya na ipagpatuloy ang paglalaro, upang ang pangunawa ni Lin Feng sa nakamamatay na enerhiya ay lumakas pa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 412. Ang itim na espada. Ang mga taong nakapaligid sa Peach Orchard ay nagsimulang bumalik. Ang bagyo ng nakamamatay na enerhiya ay hindi tumigil, ito ay nagiging mas siksik at sumasakop sa isang mas malaking lugar. Wala nang ahas na lumapit sa rehiyon na nakapalibot sa Peach Orchard. Sa di kalayuan, matigang nanonood ang mga tao sa Celestial Academy. Panay ang titig nila sa nakamamatay na enerhiyang iyon na gumagalaw sa hangin. Nakakakilabot. Ang kanilang punong guro, si Yan Yu Pingsheng ay tila nililinang ang isang malakas na kasanayan, ngunit anong uri ng kasanayan ang eksakto? Ang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya na iyon ay tila gustong lipulin ng lahat. Paano malalaman ng karamihan na sa loob ng lakas ay namutla na ang mukha ng kanilang prinsipal, siya ay kasing putla ng isang papel. Si Yan Yu Pingsheng ay napakalakas ngunit sa sandaling iyon, tila babagsak na siya sa pagod. Si Lin Feng ay nakaupo sa pagmumuni-muni sa loob ng 2 araw, at ni isang beses ay hindi lumabas mula sa kanyang ulirat. Mariin na nakapikit ang kanyang mga mata at ang nakamamatay na enerhiya na pumapalibot sa kanyang katawan ay nagiging masiksik sa bawat pagdaan ng sandali, nakakakilabot. Lin Feng, kung hindi ka lalabas sa iyong meditation trance sa lalong madaling panahon, talagang natatakot ako na mamatay ako sa pagod. Sa isip ni Yan Yu Pingsheng na may masakit na ngiti sa kanyang mukha.
Kahit ganoon ang iniisip niya, walang tigil pa rin ang pagsasayaw ng kanyang mga daliri sa mga string ng kanyang sitar. Ang langit ay unti-unting dumidilim ngunit ang bagyo ng puting nakamamatay na enerhiya ay nagbibigay liwanag pa rin sa kapaligiran, ito ay kakaibang ganda. Kahit na walang pahinga ang kanilang principal, marami na sa mga estudyante ang napagod na sa paghihintay at bumalik na sa kanilang tirahan para magpahinga. Sa gitna ng peach orchard, ang chi sa paligid ng katawan ni Yan Yu Pingsheng ay nagiging hindi mapakali at ang ngiti ng paghihirap ay lumaki ng napakalaki na binago nito ang kanyang mukha. Ka-shi. Dalawang magkasunod na tunog ang lumabas sa dilim. Biglang lumabas ang itim na dugo sa bibig ni Yan Yu Pingsheng. Wala siyang ipinagkait na pagsisikap ngunit sa wakas ay naabot na niya ang kanyang limitasyon. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga daliri. Bukod pa riyan, mula sa mga kwerdas ng sitar na kinulayan ng pula, naputol ang isa sa mga ito. Sa wakas ay tumigil siya sa paglalaro ng Cosmic Annihilation. Gayunpaman, ang nakamamatay na enerhiya na natipon sa kapaligiran ay kasing lakas pa rin ng dati, nakakatakot pa nga para sa kanya na pagmasdan. Sa wakas ay nagsimulang bumaba ang pintig ng kanyang puso. Tumingin si Yan Yu Pingsheng kay Lin Feng na nakapikit pa rin at umiling. Ang halimaw na iyon. Hindi pa rin siya nagigising, kailan siya lalabas sa kanyang ulirat. Sa sandaling iyon, inalis ni Lin Feng ang lahat ng nakakagambalang kaisipan sa kanyang isipan. Nakalimutan na niya ang lahat ng 10,000 bagay ng paglikha. Sa isip niya, tanging itim na espada lang ang lumulutang sa kawalan. Ang espadang iyon ay lumitaw muli ngunit sa pagkakataong ito, habang tinitingnan ito, si Lin Feng ay nakakuha ng mas malalim na pag-unawa dito. Ang espada ay nilikha lamang mula sa nakamamatay na enerhiya. Hindi pa talaga naiintindihan ni Lin Feng ang espada ng warlord ngunit sa tuwing susubukan niya, magkakaroon lamang siya ng kaunting insight sa espada. Sa sandaling iyon, tila ang itim na espadang iyon ay kasuwato ng nakamamatay na enerhiya sa puso ni Lin Feng. Napuno ito ng walang katapusang hangarin na pumatay. Krr. Krr. Binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Isang espada ang nagsimulang bumuo sa harap ng kanyang mga mata, ito ay pinupuno ng walang katapusang dami ng nakamamatay na enerhiya. Boom! Ang katawan ni Yan Yu Pingsheng ay marahas na napaatras at ang batong upuan kung saan siya nakaupo ay sumabog sa alikabok. Mabilis siyang umatras sa isang ligtas na distansya. Sa kanyang mga mata, isang matalim na liwanag ang kumikislap. Ang nakamamatay na enerhiya na iyon ay napakalakas. Ang determinasyon ni Lin Feng na pumatay ay lumikha ng hindi kapani-paniwalang pressure na nabuo sa nakamamatay na enerhiya. Sa dilim ng gabi, ang ganoong bagay ay lubhang nakakatakot. Itinaas ni Yan Yu Pingsheng ang kanyang ulo at nakita ang katawan ni Lin Feng na umangat sa hangin, tila ang nakamamatay na enerhiya ay hindi makapinsala sa kanya. Ang mas ikinagulat pa ni Yan Yu Pingsheng ay sa harap ni Lin Feng, isang espada ang namumuo pa rin. Biglang lumitaw ang isang purong chi sword ngunit ito ay itim, isang itim na espada. Si Yan Yu Pingsheng ay panay na nakatitig sa espadang iyon. Ito ay puno ng napakalakas na nakamamatay na enerhiya at nakamamatay na layunin. Isang malakas na hangin ang nagsimulang sumipol sa hangin. Si Yan Yu Pingsheng ay namangha. Nakita lang niya na ang nakamamatay na enerhiya sa kapaligiran ay nagsimulang sumugod sa itim na espada na iyon, ang itim na espada na iyon ay sumisipsip ng nakamamatay na enerhiya. Ano? Ano yan? Hindi maintindihan ni Yan Yu Pingsheng. Paano naging posible iyon? Paanong ang itim na espadang iyon ay biglang sumisipsip ng lahat ng nakamamatay na enerhiya na iyon upang madagdagan ang sarili nitong lakas? Ang mga mata ni Lin Feng ay itim at tila malamig sa yelo, ngunit sila ay puno ng pagpatay. Iyon ang espada mula sa kanyang celestial book, tulad ng mabangis na apoy. Ang espada na nabuo niya noon na may limitadong pangunawa ay hindi pa umabot sa ganoong hindi kapani-paniwalang antas. Ang itim na espada ay dahan-daang nagsimulang gumalaw at umakyat sa hangin sa itaas ni Lin Feng, tila gusto pa nitong wasakin ang kadilimang bumabalot sa kalangitan. Ang mga taong hindi umalis sa nakapaligid na rehiyon ay namangha. Nararamdaman nilang lahat na mayroong isang nakakatakot na espada na puno ng nakamamatay na enerhiya na gustong sirain ang lahat, kasama na sila. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at nakita na sa itaas ng manor, ang isang liwanag ng espada ay lalong tumitindi. Parang may espada pero hindi nila masyadong makita. Masyadong madilim at ang mismong espada ay itim, na naging sanhi ng paghahalo nito sa dilim. Malabong siluet lang ang nakikita ng crowd pero hindi mukhang Yan Yu Pingsheng ang siluet na iyon, mukhang binata, si Lin Feng. Ano? Bakit nandoon si Lin Feng? Nakikita ko siguro ang mga bagay-bagay. Naisip ang mga taong nakakakita ng malinaw, habang iiling-iling ang kanilang mga ulo. Agad silang tumanggi na maniwala sa kanilang mga mata. Kahit na si Lin Feng ay may mataas na likas na kakayahan at hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, wala siyang kapangyarihan na lumikha ng napakalaking dami ng nakamamatay na enerhiya upang bumuo ng isang espada. Masyadong nakakatakot ang level ng espadang iyon. Ang mga tao sa karamihan ay hindi lamang ang hindi makapaniwala. Hindi rin makapaniwala si Yan Yu Pingsheng sa kanyang mga mata. Yung espada. Mayroon ng sariling kalooban. Ang kalooban nito ay, si Yan Yu Pingsheng ay hindi nang ahas na isipin ito. Tila nakapasok na si Lin Feng sa susunod na dimensyon ng cultivation. Noon pa man ay gusto ni Yan Yu Pingsheng na makapasok sa susunod na dimensyon ng cultivation. Alam niya na upang maabot ang kaharian ng isang tunay na makapangyarihang cultivator, kailangan niyang tumagos sa dimensyong iyon, ito ang kanyang sukdulang layunin sa kanyang landas ng paglilinang. Lin Feng, bumaba ka na. Malamig na sigaw ni Yan Yu Pingsheng nang makita niyang ang nakamamatay na enerhiya ay nagsimulang bumagal at nagsimulang hindi mapakali. Nang inag ang katawan ni Lin Feng at bumalik siya sa kamalayan.
Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Ang kanyang buong katawan ay napapaligiran ng nakamamatay na enerhiya habang siya ay lumulutang sa kalangitan, hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Kung hindi siya tinawagan ni Yan Yupingsheng, malamang na mawawalan ng kontrol si Lin Feng sa espada at aatakehin siya nito. Nang inag ang kanyang katawan, nawala ang itim na espada at agad na lumipat sa kanyang katawan ang nakamamatay na enerhiya. Kaagad pagkatapos, bumalik si Lin Feng sa lupa. Guro. Sigaw ni Lin Feng nang makita niyang may dugo sa bibig ni Yan Yupingsheng at mukha siyang namumutla. Si Lin Feng ay namangha. Guro, anong nangyari sa'yo? Nagtataka at nag-aalalang tanong ni Lin Feng. Mukhang hindi nakipag-away si Yan Yupingsheng sa sinuman, syempre, halos walang sinuman sa Zuyu ang maaaring makapinsala sa kanya. Tumiti si Yan Yupingsheng ng mapang-akit. Walang nangyari. Sabi ni Yan Yupingsheng habang bahagyang umiiling. Guro, sino ang gumawa nito sa iyo? Tanong ni Lin Feng na hindi naniniwala kay Yan Yupingsheng. Si Yan Yupingsheng ay napakalakas, sino ang makakasakit sa kanya? Siya rin ay nakakamatay na mapatla, na tila siya ay nasaktan ng husto. Bukod dito, napakahina ng chi ni Yan Yupingsheng, mapanganib ito. Sa napakalaking lakas ni Yan Yupingsheng, sino ang makakagawa ng ganoon sa kanya? Si Yan Yupingsheng ay mukhang tulala kay Lin Feng at nagsimulang umiling sa katahimikan. Nagulat si Lin Feng at biglang naunawaan. Guro, ako ba ito? Tanong ni Lin Feng habang nahihiyang nakatitig kay Yan Yupingsheng. Ilang araw na silang nagsasanay, bukod sa kanya, hindi na ito maaaring iba. Si Yan Yupingsheng, nang makita niyang hindi mapakali si Lin Feng hanggang sa malaman ang katotohanan, bahagyang tumanggo. Lin Feng, ang iyong kapangyarihan ng pangunawa ay napakapangit. Sa loob lamang ng 2 araw, ginamit ko ang lahat ng aking lakas at hindi ko maipagpatuloy ang paglalaro ng Cosmic Annihilation. Kung may kapangyarihan akong magpatuloy, napakaposible na magkaroon ka pang higit na kaliwanagan. Sabi ni Yan Yupingsheng habang nakonsensya. Ang kapangyarihan ng pangunawa ni Lin Feng ay hindi kapanipaniwala, ito ay napakabihirang, sa makatuwid, gusto niyang maglaro hanggang sa katapusan upang si Lin Feng ay makatanggap ng pinakamaraming mga tagumpay. Nang marinig ni Lin Feng si Yan Yupingsheng, nakaramdam siya ng pagsisisi at pagkabalisa ngunit nakaramdam din siya ng matinding pasasalamat. Huminga siya ng malalim. Si Yan Yupingsheng ay nasugatan dahil sa kanya. Sina Lin Feng at Yan Yupingsheng ay hindi kito kamag-anak ngunit ibinigay ni Yan Yupingsheng ang lahat ng mayroon siya para matulungan si Lin Feng. Nagpatuloy siya sa paglalaro para kay Lin Feng hanggang sa nasugatan siya sa pag-asang mapapakinabangan nito ang paglilinang ni Lin Feng. Si Yan Yupingsheng ay napakabuti sa kanya at laging tatandaan niyon ni Lin Feng. Salamat, guro. Ang sabi ni Lin Feng kay Yan Yupingsheng habang bahagyang nakayuko, tulad ng isang debotong estudyante sa harap ng kanyang guro, isa rin itong paraan para ipahayag ni Lin Feng ang kanyang lubos na pasasalamat. Bagamat malupit ang mundo, marami pa ring mababait na puso at mabubuting tao na namuhay sa pag-iiyak. Kung hindi, ito ay isang kaila-hilakbot na mundo upang mabuhay. Pinahalagahan ni Lin Feng ang mga mabubuting tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 413. Ang panahon. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay itinayo 2 taon na ang nakakaraan at hindi pa nakakaakit ng masa ng mga henyo sa paraang inaasahan nito. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay itinayo sa pag-asang maakit ang buong bansa ng Zuyu, ito ay itinayo para sa layunin na maging isa sa mga pinakamaimpluwensyang kapangyarihan ng impluwensya sa Zuyu. Kahit na nakuha nito ang ilan sa mga pinakanamumukuntinging disipulo mula sa malalaking sekta, ang bilang ng mga ito na naging sikat sa Imperial City ay mabibilang sa isang banda. Bukod pa rito, ang Holy Courtyard ng Zuyu ay patuloy na pinahiya ni Lin Feng, na hindi nila nagawang patayin nang sirain nila ang Yunhai Sect. Ang munting-munting disipulong iyon ng Yunhai Sect ay may malaking epekto sa kanilang reputasyon, lalo na sa Imperial City. Ang mga kamanghamanghang balita tungkol sa magagandang tagumpay ni Lin Feng ay patuloy na kumalat sa buong lungsod. Sa Holy Courtyard ng Zuyu, walang nakagawa ng ganoong ugong sa Imperial City. Siyempre, ang Holy Courtyard ng Zuyu ay hindi lamang ang grupo na natabunan. Kahit sino pa ang tanungin mo, kung ang isang tao ay kailangang piliin bilang pinakakahanga-hangang tao sa buong bansa, ang tanging pangalan na maririnig mo ay si Lin Feng. Sinunog niya ang isang buong lungsod para patayin ang hukbo mula kay Mouyu at durugan ang kanilang pagsalakay. Tumawid siya sa kaaway na bansa upang iligtas ang prinsesa, pinalibutan niya ang Imperial City at iniligtas si Liu Kanglan mula sa pagtanggap ng parusang kamatayan para sa mga maling krimen. Pinatay din niya ang anak ni Duan Tianlang, si Duan Han, habang pinapanood si Juan Tianlang. Pagkatapos, pinatay niya ang hindi mabilang na makapangyarihang miyembro ng One Shou Sect sa Nine Dragon Mountain Chain at sa Celestial Academy, bawat isa sa kanyang mga laban ay kapansin-pansin. Marami ring mga bagay na hindi alam ng mga tao, halimbawa, sa Celestial River, natalo niya ang Blade Master na si Leng Yu at napatay si Bing Yuan, madali niyang nakaharap ang ilang malalakas na kalaban sa Celestial River, ngunit walang nakakaalam tungkol sa ang mga bagay na iyon sa Imperial City. Sa loob ng 2 taon, lumikha si Lin Feng ng bagyo saan man siya magpunta, walang makakapantay sa kanya. Sa Imperial City, alam ng lahat ang kanyang pangalan. Si Lin Feng ay 18 taong gulang lamang at isa sa mga pinakatanyag na pangalan sa buong bansa. Ang Holy Courtyard ng Zuyu, tulad ng Celestial Academy ay lumikha ng sarili nitong cultivation tower, ginawa pa nila ang mga ito sa mas malaking sukat upang maging mas dakila at mas kahanga-hanga kaysa sa mga nasa akademya. Sa sandaling iyon, sa paanan ng isa sa mga cultivation tower, ay si Lin Chen. Nakasuot siya ng matangkad na pulang damit at payat na payat.
Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa itaas na palapag ng cultivation tower, siya ay mukhang labis na malungkot at malungkot. 2 taon na ang lumipas mula nang pumasok siya sa akademya. Malabo niyang naaalala ang nangyari 2 taon na ang nakakaraan nang pumunta si Chuzan Pang sa Yunhai Sect. Noon, siya ay dating masigla at masigla, siya ay may yelo at apoy na espiritu at si Chuzan Pang ay nahulog sa kanya, iniisip niya noon kung gaano kaganda ang kanyang hinaharap. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang mga pangarap ay hindi naging katotohanan. Tila ang kanyang kapalaran at ang kapalaran ni Lin Fang ay parehong nabaligtad. Si Lin Fang ay biglang nagsimulang sumikat at nakamit ang maraming magagandang bagay. Siya ay, hakbang-hakbang, naglalakad sa landas ng isang maalamat na magsasaka. Nang ihayag niya ang kanyang sarili sa taunang pagpupulong ng Lin Clan sa Yangzhou City, naipakita na niya ang kanyang kadakilaan at kasabay nito, nawala si Lin Chen sa kanyang kagandahan. Pagkatapos, 1 taon na ang nakalipas, nakuha ni Lin Fang ang kanyang sariling hukbo at nakuha ang Yangzhou City bilang isang fief. Si Lin Fang at ang kanyang mga tropa ay napakahusay na lumusob sa Yangzhou City at tinangay ang lahat ng mga hadlang na hamarang sa kanyang daan. Si Lin Fang ay masigla at pabago-bago. Mabilis siyang naging pinuno ng lokal na pamahalaan sa Yangzhou City at nakuha ang pangalan ni Chi Xi Marquis. Gayunpaman, napanood lang ni Lin Chen ang kanyang pamilya na inaapi niya, wala man lang silang kapangyarihan na labanan ang pang-api ni Lin Fang. Ang tanging pag-asa ni Lin Chen ay nasa balikat ni Chuzan Pang, kung wala siya, hindi siya kailanman makakalaban ni Lin Fang. Ang binata na dati niyang minamaliit noon ay hindi na siya pinapansin. Gayon din, kumakalat na ang balita na natalo ni Lin Fang ang 12 Zuan-Chi layer cultivator ng One Shou Sect na mag-isa. Higit pa riyan, sa 12 cultivator na iyon, nagkaroon ng 3 cultivator ng ikatlong layer ng Zuan-Chi. Lin Fang, muli, namangha ang buong Imperial City. Pagkatapos noon, nagpadala ang One Shou Sect ng isang grupo ng kanilang pinakamakapangyarihang cultivator upang maghiganti ngunit napilitan silang umatras mula sa akademya, nang sa wakas ay bumalik ang makapangyarihang grupong iyon sa One Shou Sect, tanging ang Vice Patriarch na lang ang naiwan. Nakapagtataka, mula sa sandaling iyon, ang One Shou Sect ay hindi na nang ahas na kalabanan si Lin Fang na parang nakalimutan na nila ang kanilang puot. Napatay ni Lin Fang ang 12 cultivator ng Zuan-Chi layer, kabilang ang 3 sa pangatlong Zuan-Chi layer. Ang balitang iyon ay nagpatigilan kay Lin Chen dahil alam niya na sa nakaraan, si Chuzan Pang ay nasa ikatlong Zuan-Chi layer lamang. Nagawa ni Lin Fang na pumatay ng 3 cultivator sa ikatlong layer ng Zuan-Chi, sa makatuwid, kaya ba ni Chuzan Pang napatayin si Lin Fang? Kumbinsido si Lin Chen na hindi siya maghihiganti, kinasusuklaman niya si Lin Fang. Sa makatuwid siya ay pumunta sa cultivation tower upang maghintay at nagsimulang mangarap ng gising. Sa Holy Courtyard ng Zuyu, maraming tao ang nakatingin kay Lin Chen. Ang ilang mga tao ay nakatingin sa kanya ng may paghangang mga mata habang ang ilang iba pang mga batang babae ay nakatingin din sa kanya ng mainggit, dahil kasama niya si Chuzan Pang. Naniniwala din ang ilang tao na kung naghihintay doon si Lin Chen, iyon ay dahil naghihintay siya sa kanya. Isang surge ng kapangyarihan ang bumaril sa kalangitan, ito ay isang napakalakas na chi na tumatawid sa kalangitan. Sa lupa, ang ilan sa mga taong naglalakad ay biglang huminto sa kanilang mga landas. Itinaas nila ang kanilang mga ulo, tumingin sa langit at biglang nagtaka. Isang silweta lamang ang kanilang nakita sa kalangitan na parang bulalakaw. Mayroong 2 dambuhalang pakpak na makikita, ito ay isang maalamat na espiritu ng rock, habang ito ay sumisigaw, ang sigaw nito ay umalangaw sa hangin hanggang sa abot tanaw. Ito ay si Chuzan Pang. Ang ilang mga tao ay nanginginig. Ang silweta na iyon na bumaril sa langit ay biglang huminto at lumutang sa langit, dahan-dahan itong ibinaba ang mga pakpak. May kumpiyansa ng ngiti sa kakaibang hayop na mukha na iyon. Ang kanyang paglilinang ay sa wakas ay nakalusot sa susunod na landas. Nakalusot si Chuzan Pang sa ika-4 na layer ng Zuan-Chi. Chen. Tumingin si Chuzan Pang kay Lin Chen na naghihintay sa paanan ng tore. Ikinapak niya ang kanyang mga pakpak at biglang tumawid sa layo na 1,000 metro sa isang iglap, hinawakan niya si Lin Chen at pagkatapos ay muling bumaril sa kalangitan. Gaano kabilis? Siguradong nagkaroon ng tagumpay si Chuzan Pang. Ang mga tao ay namangha. Nakapasok na siya sa ika-4 na layer ng Zuan-Chi. Talagang henyo siya. Sa panahon ng kompetisyon ng mga henyo, tiyak na iilawan niya ang bansa gamit ang kanyang kapangyarihan at magdadala ng prestihiyo sa Holy Courtyard ng Zuyu. Para bang naramdaman ni Chuzan Pang ang paghanga Jim na tao, ang kanyang ngiti ay lalong naging mapagmataas. Noong nakaraan, sa Celestial Academy, wala siyang pagkakataong patayin si Lin Fang ngunit sa pagkakataong ito, walang makakapidyo sa kanya. Chen, nakapasok ako sa ika-4 na layer ng Zuan-Chi, madali ko nang makitungo kay Lin Fang ngayon. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Sabi ni Chuzan Pang habang nakangiti ng walang pakialam. Bahagyang tumanggo si Lin Chen. Kung isasaalang-alang na si Chuzan Pang ay nakalusot sa ika-4 na Zuan-Chi layer, ang pagpatay kay Lin Fang ay tiyak na magiging maayos. Napakagandang balita na pinalaki niya ang kanyang paglilinang. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng miyembro ng Holy Courtyard of Zuyu ay humihingal sa pagkamangha habang nakatingin kay Chuzan Pang, ang kanyang likas na kakayahan at bilis ng paglilinang ay kamangha-mangha. Walang pakialam sa nangyari sa Celestial Academy. Si Chuzan Pang ay nakalusot sa ika-4 na Zuan-Chi layer sa harap ng lahat at lumikha ng isang monumental na display, kaya ang mga miyembro ng Holy Courtyard ay lalong samamba sa kanya, samantalang si Lin Fang ay nakagawa ng napakaraming mga kahangahangang bagay sa lihim at marami ang mga taong walang ideya sa kanyang tunay na kakayahan.
Kasabay nito, sa isang magandang lugar ng Imperial City, sa tabi ng talon, may isang binata na may hawak na espada. Sa sandaling iyon, umihip ang hangin sa katawan ng binata. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at ang kanyang espada ay nag-diffuse ng malamig na ilaw. Kasabay nito, gumalaw siya at bumaril sa ere na parang palaso. Habang siya ay bumaril sa langit, tinusok niya ang kapaligiran gamit ang kanyang espada. Ang espada ay napakaliwanag, ito ay nakabulag na tanging ang liwanag nito ang makikita sa kalangitan habang ito ay tumulak pasulong. Pagkatapos nito, isang banayad na tunog ang kumalat sa hangin nang biglang lumitaw ang isang maliit na butas sa talon. Napangiti ang binata, kumislap ang silwete niya at bumalik siya sa lupa. Ang kanyang mga damit ay walang pakialam sa hangin. Grr! Isang basag na tunog ang kumalat sa hangin. Ang tubig mula sa talon ay biglang bumuhos ng ulan. Ang tubig ay umagos patungo sa binata, gayunpaman, sa sandaling ito ay malapit nang bumangga sa kanya, isang hindi madaling unawain na Chiang hamarang dito, ang tubig ay hindi makapasok sa chi na iyon. Ang iyong mga kasanayan sa espada ay nagiging mas husay. Napabuntong hininga ang isang boses na pambabae na nagparamdam sa binata ng labis na pagmamalaki. Tumingon siya sa katumingin sa magandang babae. Gaano kabilis? Siguradong nagkaroon ng tagumpay si Chu Zanpang. Ang mga tao ay namangha. Nakapasok na siya sa ika-4 na layer ng Zuanqi. Talagang henyo siya. Sa panahon ng kompetisyon ng mga henyo, tiyak na iilawan niya ang bansa gamit ang kanyang kapangyarihan at magdadala ng prestihiyo sa Holy Courtyard ng Zuyu. Para bang naramdaman ni Chu Zanpang ang paghanga ng mga tao, ang kanyang ngiti ay lalong naging mapagmataas. Noong nakaraan, sa Celestial Academy, wala siyang pagkakataong patayin si Lin Feng ngunit sa pagkakataong ito, walang makakapidyo sa kanya. Kasabay nito, gumalaw siya at bumaril sa ere na parang palaso. Habang siya ay bumaril sa langit, tinusok niya ang kapaligiran gamit ang kanyang espada. Ang espada ay napakaliwanag, ito ay nakabulag na tanging ang liwanag nito ang makikita sa kalangitan habang ito ay tumulak pasulong. Pagkatapos nito, isang banayad na tunog ang kumalat sa hangin nang biglang lumitaw ang isang maliit na butas sa talon. Napangiti ang binata, kumislap ang silwete niya at bumalik siya sa lupa. Ang kanyang mga damit ay walang pakialam sa hangin. Malapit na tayong magtitipon, sa pagkakataong ito, ako, si Ling Tian, ay maghahayag ng aking sarili sa mundo ng paglilinang sa unang pagkakataon, kailangan ng pagdaragdag ng aking paglilinang. Lalakas ako hanggang sa mapangibabawan ko ang langit. Ang binata ay parang mayabang at mapagmataas. Determinado siyang pamunuan ang langit. Kasabay nito, sa Hao Yu Sect at sa Ice and Snow Mountain Village, ang mga tao ay nakasakay sa mabangis na hayop ng napakabilis at patungo sa Imperial City. Bukod dito, ang patriarch mismo ng Hao Yu Sect ay naglalakad sa harap ng isang grupo. May mga naglalakad din sa gilid niya. Bukod sa ilang matatanda ng sekta, mayroon ding pinakanamumukod tanging mga pangunahing disipulo ng sekta na kasama nila. Malinaw sa kanila na sa pagkakataong ito, magiging pambihira ang kompetisyon at magkakaroon din ng hindi pangkaraniwang implikasyon. Hindi mahalaga kung ito ay para sa mga namamahala sa sekta o sa mga alagad nito, ito ay isang magandang pagkakataon para sa lahat. Ito ay isang pagkakataon na hindi nila maaaring palampasin. Upang maging isa sa mga pinakasikat na henyo ng Zuyu, hindi nila matitiis ang anumang pagsisikap pagdating sa kanilang kultibasyon. Alam ng lahat na napakaraming tao ang nagsimulang magsanay ng mas mahirap. Bukod sa mga sekta, sa Zuyu, maraming tao na kabilang sa iba pang mga saklaw ng impluensya, pati na rin ang mga independenteng kabataan, ang patungo sa Imperial City. Ang mga henyo ni Zuyu ay kailangang magsikap para sa tagumpay kung gusto nilang sumali sa Great Competition ng Zuyu. Ito ang panahon ng mga henyo. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 414, Zuanqi Layer Pills. Walang ideya si Lin Feng kung ano ang nangyayari sa labas, ang alam lang niya ay kailangan niyang maging mas malakas, iyon ang tanging paraan upang makamit ang tunay na kalayaan sa mundo. Ilang araw pa lang ang lumipas mula nang umalis ang mga miyembro ng Wanshu Sect. Nabalitaan din ni Lin Feng na sina Teng Wuxian at ang kanyang grupo ay sinalakay habang pabalik at si Teng Wuxian lamang ang nakaligtas. Hindi alam ni Lin Feng kung sino ang umatake sa kanila ngunit napaka-curious niya. Napatay ang lahat ng taong sumusunod kay Teng Wuxian. At saka, pagkatapos noon, ang Wanshu Sect ay hindi na gumawa ng anumang hakbang laban kay Lin Feng, bakit ganoon? Ang lahat ng mga pangyayari ay tila may kaugnayan sa isa't isa ngunit kahit anong pilit ni Lin Feng na mag-isip, imposibleng mahulaan niya ang nakatagong koneksyon, sa makatuwid ay walang silbi para sa kanya na baliw ang kanyang sarili sa pagsisikap na malaman ang katotohanan. Si Lin Feng ay hindi na nakatira sa mga palasyo ng mag-aaral ng akademya, sa halip, siya ay nakatira sa sarili niyang dambuhalang manor sa akademya, na ibinigay ng punong guro na si Yan Yu Pingsheng. Walang sino man sa akademya ang may anumang pagtutol. Sa hindi kapanipaniwalang likas na kakayahan ni Lin Feng, walang makakalaban sa kanya sa akademya. Sa lakas, iilan lang ang mga gurong nakalaban sa kanya. Sa lahat ng mga merito na nagawa ni Lin Feng, ang pagkakaroon ng sariling personal na manor ay makatwiran. Sa napakalaking asyenda, mayroon ding isang patio, isang patlang upang magsanay ng paglilinang at isang pavilion na napapaligiran ng magagandang tanawin ng batuhan, ito ay napakaganda. Marami ring silid na matitirhan. Isang cultivation room, at ilang mga silid para sa kanya upang gumawa ng mga table tasks at gumawa ng mga armas. Ang lahat ay malinis at handa ng gamitin. Sa sandaling iyon, si Lin Feng ay nasa alchemy room. Bukod kay Lin Feng, naroon din sina Mr. Chi at Mr. Go. Nakatayo silang tatlo sa paligid ng isang kaldero. Ang kalderong iyon ay napakalaki at marilag, ngunit napakasimple nitong tingnan.
Tila hindi ito ginagamit sa loob ng maraming siglo at naglalabas ito ng isang napakasinaunang chi. Ang cauldron ay iyon ay ang nakuha ni Linfeng sa Celestial River, ito ay ang Heavenly Dragon Cauldron. Siyempre, alam ni Linfeng na ang kalderong iyon ay kulang pa ng mga bahagi, gayunpaman, magagamit pa rin niya ito sa paggawa ng mga table tasks. Isang apoy ang nagninangas sa ilalim ng makalangit na kaldero ng dragon at binalot ng init ang buong kaldero. Si Mr. Chi at Mr. Wo ay hindi nakikilahok, pinagmamasdan lamang nila ang mga kilos ni Linfeng. Bumalik sa Yangzhou City, tinuruan nila si Linfeng tungkol sa alchemy at si Linfeng ay isang napakabilis na nag-aaral. Sa sandaling iyon, maliban sa ilang maliliit na pagsasaayos, hindi na kailangan ni Linfeng ang kanilang tulong sa pagpipino ng mga table tasks. May paraan si Linfeng sa pagpipino ng mga table tasks sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang napakalakas na kaluluwa, naabot niya ang isang partikular na mataas na antas sa alchemy. Ang makalangit na kaldero ng dragon ay nagsimulang magpakalat ng isang kaaya-ayang amoy, ang panggamot na halimuyak ay mayaman at makapal sa hangin. Tila malapit nang makumplito ang mga table tasks. Nagkatinginan sina Mr. Wo at Mr. Chi, nagulat sila. Nakagawa si Linfeng ng mga table tasks ng mag-isa sa maikling panahon. Sa sandaling iyon, nagimbento si Linfeng ng mga table tasks sa antas ng Zuan na mas mababang kalidad. Ang mga tabletang inihanda niya ay sobrang komplikado at may espesyal na katangian na nagpapahintulot sa mga magsasaka na makalusot sa isang bottleneck ng mas madali. Ginamit din ni Ren Qingquang at ng dalawa pang matataas na sundalo ang pil na iyon upang makapasok sa Zuan Chi layer. Maraming mga cultivator na nasa tuktok ng ikasyam na layer Engling Chi ay maghahangad para sa tabletang ito kahit na sa kanilang pinakamaligaw na panaginip. Napakataas ng presyo nito na lumampas pa sa ilang mas mataas na antas ng mga table tasks. Si Linfeng ay gumagawa ng mga tabletang iyon para kina Duanfeng at Lanzhao. Pareho silang malapit nang makapasok sa Zuan Chi layer, kung ubusin nila ang tabletang iyon, umaasa si Linfeng na makakalusot sila. Pagkatapos, magkakaroon si Linfeng ng dalawa pang cultivator ng Zuan Chi layer sa kanyang tagiliran at kahit papaano ay mapoprotektahan nila ang kanilang sarili. Binalot ng kanyang nakakatakot na kaluluwa ang makalangit na kaldero ng dragon, ang maliliit na bahagi ng kanyang kaluluwa ay tumatagos sa loob ng kaldero. Malinaw na naramdaman ni Linfeng ang bawat pulgada ng kaldero na nagbigay daan sa kanya upang ganap na makontrol ang antas ng pag-init. 9 flames. Biglang sumigaw si Linfeng. Nagkalat ang apoy sa ilalim ng kaldero. Siyam na maliliit na latyos ng apoy ang lumitaw at binaril patungo sa mga partikular na bahagi ng kaldero. Nilamon ng siyam na bulaklak ng lotus ang kaldero, biglang tumaas ang pressure sa loob ng kaldero at kasabay nito, ang halo sa kaldero ay nagsimula ring gumalaw sa siyam na magkaibang direksyon bago nagsama-sama sa isang tableta. Ang mga tabletang ito ay mga table tasks sa antas ng Zuan, ang kanilang enerhiya ay umabot na sa kasukdulan, bukod pa, ang bilang siyam ay simboliko dahil ito ang imperial na numero, ang numero ng hari. Sa makatuwid, sa kontinente, maraming mga kayamanan at kasanayan ang nagbibigay ng kahalagahan sa bilang na siyam, halimbawa ang makalangit na kaldero ng dragon, ang huli ay maaaring tawaging kaldero ng hari ng dragon, habang nagkankak ng mga table tasks, isa sa pinakamahalagang salik ay ang kontroli ng antas at tagal ng init ng bawat partikular na sangkap upang payagan ng mga ito na magsanib ng tama. Nakakamangha. Napabuntong hininga sina Mr. Wo at Mr. Chi na may pagkamangha. Maaaring kontrolin ni Linfeng ang apoy gamit ang kanyang kaluluwa, kahit na gusto nilang gawin din iyon, hindi iyon ganoon kadali. Ang pagkontrol sa apoy gamit ang kaluluwa ng isang tao ay nangangailangan ng napakalakas na kaluluwa at nangangailangan ng matinding pagsisikap. Gayunpaman, mukhang kalmado si Linfeng, hindi siya mukhang may ginagawang mahirap at normal ang kanyang ekspresyon. Kinokontrol ni Linfeng ang siyam na apoy at nabuo ang bawat apoy sa isang pinong bulaklak ng lotus. Napakahirap gawin ito sa kahit isang apoy. Wala akong ideya kung paano niya ginagawa iyon. Umiling ang dalawang matandang lalaki. Si Linfeng ay isang halimaw. Hindi lamang siya nagkaroon ng kamanghamanghang at nakamamanghang natural na mga kakayahan, ngunit nakakagawa rin siya ng mga table tasks gamit ang napakagandang pamamaraan. At siya ay 18 taong gulang pa lamang. Si Mr. Wo at Mr. Chi ay hindi naglakas loob na isipin kung gaano kalakas si Linfeng kapag siya ay umabot sa kanilang edad. Siyempre, kumbinsido sila na aalis si Linfeng kay Zuyu maya-maya. Si Linfeng ay hindi maaaring limitado kay Zuyu. Si Zuyu ay simula lamang ng kanyang paglalakbay at hindi ang huling hantungan. Nagsimulang kumalma sina Mr. Wo at Mr. Chi. Alam nila na hindi magiging problema para kay Linfeng ang pagbuo ng mga high-level na table tasks sa hinaharap. Ang pagpipino ng Zuan level ng mga table tasks na may mababang kalidad ay hindi naging problema para sa kanya, bukod pa, ang mga rate ng tagumpay ay napakataas. Si Linfeng ay may napakalakas na kaluluwa at isang malakas na apoy na mahalagang salik para sa isang alchemist. Si Linfeng ay mayroon ding magagaling na mga guro na itinuturing na pinakamataas na antas ng alchemist sa Zuyu. Taglay din ni Linfeng ang Heavenly Dragon Cauldron. Nakatulong ito sa kanya na madaling gumawa ng mga table tasks sa antas ng Zuan. Isang malakas at kaaya-ayang halimuyak ang sumalakay sa kapaligiran at 3 tableta ang lumutang mula sa makalangit na kaldero ng dragon. Sa ibabaw ay may makintab na Amerikana at makikita sa unang tingin na ang kalidad ng mga tabletang iyon ay napakataas. Inangat ni Linfeng ang kanyang ulo habang inilabas niya ang kanyang purong chi at sa isang iglap, ang 3 tabletang iyon ay pumutok patungo sa kanya at gumapos sa kanyang palad. Nang makita ni na Mr. Wo at Mr. Chi ang mga tabletang iyon, nagsimula silang maglakad patungo kay Linfeng at pag-aralan ng asul at berdeng mga table tasks. Pagkatapos ay nagsimula silang iling ang kanilang mga ulo sa hindi makapaniwala.
Ang maliit na halimaw na iyon ay talagang nakakagawa ng mga table tasks. Sabi ni Mr. Chi. Napakahirap gumawa ng mga table tasks, kadalasan ay hindi sila umiinom ng higit sa isang tableta sa isang pagkakataon samantalang si Lin Fang ay agad na gumawa ng 3 tableta ng sabay-sabay. Malaki ang panganib na parang may maliit na problema sa isang tableta, pagkatapos ay nawala ang lahat ng mga sangkap. Ang mga matatandang ito ay kadalasang napakaingat sa pag-imbento ng mga table tasks, sila ay gumagawa ng isang tableta ng may matinding pag-iingat upang hindi magkamali, ngunit si Lin Fang ay nakapag-imbento ng 3 ng sabay-sabay. Matanda, mas magaling na si Lin Fang kaysa sa atin. Sabi ni Mr. Wu sa napakababang boses. Tumanggo si Mr. Chi. Ang mga tabletes ni Lin Fang ay malinaw na mas mahusay kaysa sa kanila. Ito ay dahil lamang sa ginamit ko ang makalangit na kaldero ng dragon. Sabi ni Lin Fang na nahihiya. Kahit na gumamit ka ng Heavenly Dragon Cauldron, ginawa mo ang mga tabletang iyon sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong sariling kakayahan, walang duda tungkol doon. Kitang-kita namin iyon ni Mr. Wu. Sagot ni Mr. Chi. Hindi sinubukan ni Lin Fang na magpaliwanag at sinabi. Mr. Wu, Mr. Chi, umalis na tayo. Nang matapos magsalita si Lin Fang, inilagay niya ang kaldero sa kanyang batong na. Kaagad pagkatapos, lumabas silang 3 sa alchemy room. Ang Wing Tiger ay biglang sumugod kay Lin Fang at umungal sa paraang nagsusumamo. Ang napakalaking mata nito ay nakatutok kay Lin Fang. Parang nagmamakaawa ito. Gusto mo bang kainin ang mga tabletang ito? Tanong ni Lin Fang habang kakaibang nakatingin sa Wing Tiger. Roar. Sagot ng Wing Tiger habang tinatango ang ulo nito na ikinatulali ni Lin Fang. Itaas mo ang iyong ulo. Sabi ni Lin Fang. Itinaas ng Wing Tiger ang ulo nito at tumingin kay Lin Fang, mukhang naguguluhan ang halimaw. Tumiti si Lin Fang at kumuha ng tableta, pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang braso at itinapon ang tableta sa itaas ng ulo ng Wing Tiger. Nagulat ang Wing Tiger, agad nitong ibinuka ang bibig at sinalu ang tableta. Walang imak ang dalawang matandang nasa gilid niya. Sayang ang tableta. Sinayang lang ni Lin Fang ang napakagandang kayamanan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 415, ang pagbagsak ni Duan Fang. Walang pakialam si Lin Fang sa Zuan level na tableta na iyon, kung gusto ng Wing Tiger na magkaroon nito, bakit hindi bigyan siya ng isa? Ang Zuan Chi layer pill na iyon ay makakagawa lang ng cultivator na makapasok sa unang Zuan Chi layer, wala nang iba pa at ang Wing Tiger ay madaling makapatay ng maraming cultivator ng unang Zuan Chi layer. Maaari pa itong pumatay ng mga magsasaka ng pangalawang layer ng Zuan Chi. Sino ang mas mahalaga kay Lin Fang? Isang cultivator ng unang Zuan Chi layer o ang kanyang Wing Tiger na kasama? Para kay Lin Fang, malinaw ang sagot. Dahil inampun ni Lin Fang ang Wing Tiger, itinuring itong isa sa kanyang mga kaibigan. Matapos lunukan ng Wing Tiger ang Zuan level na tableta, ang mga mata nito ay nagsimulang kumislap sa maningning na paraan, umungal ito sa kasiyahan. Kaagad pagkatapos, nagsimula itong maglakad palayo ng may mahabang hakbang na mukhang lubos na nasisiyahan. Mukhang naaliw din ito kahit papaano. Nang makita ni Lin Fang kung gaano kasaya ang Wing Tiger, bahagyang umiling siya at agad na umalis, kailangan niyang hanapin sina Lan Zhao at Duan Fang. Nang makita ni Duan Fang ang pil na iyon, natigilan siya, tumingin siya kay Lin Fang at sumigaw. Lin Fang, kuya. Hindi pa siya nakakita ng ganoong tableta, napakamahal nito. Duan Fang, kapag naramdaman mo na maaari kang makalusot sa Xuan Chi layer, inumin mo lang ang pil na iyon, makakatulong ito sa iyo na malumpasan ang bottleneck. Siyempre, kung ayaw mong gamitin ito at mas gusto mong umasa sa sarili mong kakayahan, itago mo na lang ang tabletang iyon para sa hinaharap, ayos lang iyon. Bahagyang ngumiti si Lin Fang habang nalita. Kung ito ay ibang tao, hindi sana ay dadagdag ni Lin Fang ang mga huling pangungusap na iyon ngunit si Duan Fang ay may dugong espiritu ng Imperial Clan, mayroon din siyang napakataas na likas na kakayahan. Siya ay may dalisay na puso at inialay ang kanyang buhay sa paglilinang at ipinakita nito, sa loob lamang ng 2 taon, siya ay nasira mula sa Chi layer hanggang sa tuktok ng Ling Chi layer, isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pag-abot sa Zuan Chi layer. Si Duan Fang ay hindi mas mahina kaysa sa mga tinatawag na matataas na opisyal, sadyang walang nakakaalam ng kanyang talento, iyon lang. Naisip ni Lin Fang. Si Duan Fang ay walang anumang pagmamataas, siya ay maingat at isang napaka-introvert na karakter. Bukod dito, hindi niya kailanman naisip ang kanyang sarili bilang isang taong may mataas na antas ng talento. Nakatuon lamang siya sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang at hindi pinansin ang lahat. Para sa mga kadahilanang iyon, si Duan Fang ay hindi masyadong kilala sa Celestial Academy, syempre, dahil sa kanyang personalidad, maaari siyang magsanay ng kultibasyon ng mapayapa ng walang anumang distractions, maaari niyang ituon ang kanyang buong atensyon sa kanyang paglilinang. Marahil si Duan Fang, na umaasa lamang sa kanyang likas na kakayahan at katatagan, ay lubos na magugulat sa lahat balang araw. Gagamitin ko, pakiramdam ko ay maaari akong makapasok sa Zuan Chi layer anumang oras ngayon. Sabi ni Duan Fang pagkatapos mag-isip ng maikling sandali na ikinagulat ni Lin Fang. Duan Fang, sigurado ka ba? Hindi maiwasang magtanong ni Lin Fang. Pagdating sa profound peel, pagkatapos gumamit ng peel, ang parehong tableta ay magkakaroon ng mas mababang epekto sa hinaharap, maliban sa ilang mga hilang peel at iba pang mga table tasks na may mga espesyal na katangian. Hindi lang niya kailangang gamitin ito, ngunit maaaring makaapekto rin ito sa kumpiyansa ni Duan Fang. Lin Fang, kapatid, walang magiging problema. Sagot ni Duan Fang habang tumatangok. Hindi muna nagsalita si Lin Fang, at pagkatapos ay dinagdag. Sige, mabuti, kapag sinimulan mong subukang makapasok sa Zuan Chi layer, paprotektahan kita. Sige,
Pasensya na sa abala sa iyo, kuya. Sagot ni Duanfang na agad na umupong naka-crossleg na naging dahilan para hindi makapagsalita si Linfang. Ang kanyang mga galaw ay tila natural at malinaw na hindi siya nagdalawang isip, tila pinagkakatiwalaan niya si Linfang sa kanyang buhay. Ang cultivation ni Duanfang ay mabilis na dumami. Naglatag siya ng ilang purity stones sa tabi niya at sa kanilagok ang tableta. Mabilis niyang sinimulan ang pagsipsip ng chi ng langit at lupa habang sinimulan niya ang kanyang paglilinang. Si Linfang sa kanyang tabi, kalmadong pinanood siyang nagsasanay ng cultivation. Sa paligid ng katawan ni Duanfang ay isang matalim at nakasisilaw na gintong liwanag, siya ay tunay na mukhang siya ay isang hari sa mga tao. Anong uri ng kasanayan ang kanyang nililinang? Napagtanto ni Linfang na hindi niya binigyan ng sapat na pansin si Duanfang sa nakaraan. Upang makapasok sa unang layer ng Zuan Chi, kailangan ng isang cultivator na linangin ang isang kasanayan sa paglilinang tulad ng kanyang Cosmos Burning Sun, ngunit hindi kailanman binanggit ni Duanfang ang anumang bagay, ngunit tila lubos siyang kumpiyansa sa pagpasok sa Zuan Chi layer. Mukhang napakakomplikadong pamamaraan. Naisip ni Linfang. Ang kanyang paraan ng paglilinang ay naglalaman ng isang brutal ngunit eleganteng chi. Pambihira ang kasanayang iyon. Ang katotohanan na ang cultivation ni Duanfang ay tumaas ng napakabilis ay tiyak na may kinalaman sa mga kasanayan na kanyang sinasanay. Sa paligid ng katawan ni Duanfang, isang bagyo ang nakikita, ito ay nakakatakot. Nagulat si Linfang at nagsimula ring maramdaman ang chi sa kapaligiran. Ito ay isang D-level na kasanayan. Si Duanfang ay nakakagulat na may mga nakakatakot na kasanayan. Si Linfang ay nagulat at naguguluhan. Ang bilis kung saan na-absorb ng isang tao ang chi ay isang magandang indicator kung gaano kalakas ang taong iyon. At si Duanfang ay na-absorb ang ki sa paligid niya sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ang husay ni Duanfang ay hindi kapanipaniwala. Ito ay hindi bababa sa isang D-level na kasanayan na may mas mababang kalidad. Ang Cosmos Burning Sun skill ni Linfang ay isa ring D-level na skill na mas mababa ang kalidad, paanong hindi magugulat si Linfang? Ngunit sigurado si Linfang na walang planong itago si Duanfang sa kanya, kung hindi ay hindi niya gagamitin ang kasanayang iyon sa harap niya sa sandaling iyon. Bukod pa rito, hindi si Duanfang ang mapanlinlang at mapagkwenta na uri ng tao. Ngunit, saan nanggaling ang kanyang kakayahan? Ang magagawa ko lang ay maghintay hanggang matapos siya at saka ko siya tatanungin. Naisip ni Linfang. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang panonood kay Duanfang na sumisipsip ng hindi kapanipaniwalang dami ng chi mula sa kanyang paligid. Napakabilis, napalibutan si Duanfang ng nakakatakot na bagyo ng chi na nagiging kristal sa paligid niya. Si Duanfang ay nasa gitna ng kristal na iyon at hindi na makita ni Linfang ng malinaw ang mga katangian ng mukha ni Duanfang. Pinakondense niya ang chi sa isang solid state at sisipsip at dadalisayin niya ito sa purong chi gamit ang proseso ng liquefaction. Pinaikit ni Linfang ang kanyang mga mata, talagang minamaliit niya ang husay at talento ni Duanfang. Sa ganoong kaikling panahon, makakalusot siya sa Zuan Chi layer. Isang nakakatakot na chi ang nagsimulang damaloy sa hangin sa parehong bilis ng tibok ng puso ni Duanfang at pagkatapos ay kumalat ito. Pagkatapos ng maikling sandali ng kalmado, maraming siluwet ang nagsimulang lumitaw, Mr. Wu, Mr. Chi, Lan Zhao, Jing Yun at Yizu, lahat sila ay nakatitig kay Duanfang sa loob ng kanyang kakon. Bamuka ang bibig ni Jing Yun. Sinalakay ng pagtataka ang magagandang mata niya. Pupunta na si Duanfang sa Zuan Chi layer. Pupunta siya sa Zuan Chi layer. Iyon ay hindi kapanipaniwala. Kailan pa naging napakadaling makapasok sa Zuan Chi layer? Parang mas ayang ang pil na iyon. Naisip ni Linfang. Kahit na walang tableta, makakalusot si Duanfang sa Zuan Chi layer. Sandali lang sana. Siyempre, ang pagsasabi na ito ay isang pag-aaksaya ay pinalabis din, kahit na sa sandaling iyon ay alam ni Linfang kung gaano pambihira si Duanfang. Kaagad pagkatapos, ang chi ay nabuo ang isang likido at nagsimulang tumagos sa katawan ni Duanfang at ang purong chi ay nagsimulang lumitaw sa kanyang paligid na tumusok sa kanyang kakon ng chi, ito ay napakatalim. Papasukin na niya, malapit nang mangyari. Boom! Isang nakakatakot na chi ang lumabas sa katawan ni Duanfang. Sa likod ni Duanfang ay isang itim na pinto, ang itim na pinto na iyon ay bahagi ng kanyang espiritu, ang Sealed Door Spirit. Isang langit-ngit na tunog ang lumitaw sa kapaligiran, ang mga selyadong pinto ay patuloy na lumilitaw at pagkatapos ng ikalima ay lumitaw, ito ay tumigil. Si Duanfang ay nakakagulat na mayroong 5 selyadong pinto, nakakatakot. Kasabay nito, isang matalim na purong chi ang sumambulat patungo sa kalangitan. Kaagad pagkatapos, binuksan ni Duanfang ang kanyang mga mata. Ang chi sa paligid ng kanyang katawan ay ganap na napalitan ng purong chi. Si pure chi ay kumikinang na ngayon sa buong katawan niya. Matapos mawala ang matalim na liwanag, nakita ni Duanfang na may isang grupo ng mga tao na lahat ay nakatingin sa kanya, siya ay natulala. Agad siyang tumingin kay Linfang at ngumiti. Linfang, kuya, matagumpay kong nakapasok sa Zuan Chi layer. Ang boses ni Duanfang ay parang inosente at wala pa sa gulang, gusto niyang ibahagi ang kanyang kagalakan kay Linfang. Bahagyang tumango si Linfang, ang kanyang siluwet ay kumikislap at damapo sa harap ni Duanfang. Sige, Duanfang, mayroon kang nakakatakot na likas na kakayahan. Anong pinag-uusapan niyo? Nang marinig ni Duanfang ang papuri ni Linfang, ibinaba niya ang kanyang ulo na tila nahihiya. Duanfang, ano ang kasanayan na nililinang mo? Saan galing? Tanong ni Linfang nang hindi nag-aksaya ng oras. Hindi sa sinusubukan ni Linfang na tanungin siya ngunit napaka-curious niya sa pinagmulan ng kasanayan. Mula nang umalis si Duanfang sa nayon, si Linfang at ang iba ay halos palaging kasama niya, palagi silang nasa isang grupo.
Saan kaya siya nakakuha ng ganoong kahangahangang kasanayan nang hindi nila nalalaman? Kung nais ni Duanfang na ilihim ito, hindi niya ito gagamitin sa harap ng lahat, kaya hindi nag-atubili si Linfang at diretsyong nagtanong sa kanya.